Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding pangangailangan ng Pilipinas para sa mas malakas na depensa sa dagat at himpapawid, dalawang napakalaking balita ang lumabas ngayong linggong ito. Una, ang Philippine Navy ay hindi lang pala bibili ng dalawang bagong guided missile frigates, kundi 4 pa ang plano nilang idagdag, base mismo sa impormasyon mula kay Congressman Arnon C. Panaligan. At pangalawa, may lumalakas na indikasyon na ang Pilipinas ang posibleng maging kauna-unahang export customer ng South Korea para sa kanilang bagong KF-21 Boramae fighter jet, matapos kumpirmahin na ay padadala ng Korea Aerospace Industries ang aircraft na ito sa bansa para sa ADIS 2026. Ang dalawang balitang ito, naval expansion at Air Force modernization, ay parehong crucial sa pambansang seguridad, lalo na sa panahon ngayon na lalong umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea at mas lumalakas ang presensya ng foreign militaries sa region. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang malaking balita, ang 4 na bagong guided missile frigates. Ayon sa opisyal na post mula sa Facebook page ni Congressman Arnon C. Panaligan, ginanap kamakailan ang blessing at commissioning ng BRP Diego Silang FFG-07 sa Naval Operating Base Subic. Ito ang ikalawang Malvar-class guided missile frigate ng Philippine Navy. Ang una, ang BRP Miguel Malvar FFG-06, ay nakomisyon nitong May 27, 2025. At bago pa dumating ang Malvar class, meron na tayong dalawang Rizal class, BRP Jose Rizal FFG-150 at BRP Antonio Luna FFG-151. Lahat ng 4 na ito, dalawang Rizal at dalawang Malvar, ay gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Parehong world class, parehong tested sa mga regional navies, at parehong may potential para sa mas advanced na loadouts depende sa budget at modernization priorities ng bansa. Pero heto ang pinaka-highlight, ayon kay Congressman Panaligan, nakapasa na sa pre-bid stage ang procurement process para sa additional 2 full complement guided missile frigates. Ibig sabihin, malapit nang ma-award ang kontrata, posibleng bago matapos ang taon. Ang salita niyang, full complement, ay indikasyon na mas kumpleto at mas ready ang equipment package ng dalawang paparating na frigates kumpara sa mga unang batches. Pero hindi dito nagtatapos ang balita. Ayon rin sa natanggap nilang impormasyon, may plano pa ang Philippine Navy na kumuha ng additional 2 more guided missile frigates. Hiwalay ito sa unang dalawang dumaan na sa pre-bid stage. Kung matutuloy ang buong plano, aabot sa 6 na Malvar-class guided missile frigates ang fleet ng Pilipinas. Kung susumayin natin, 4 ang existing, 2 Rizal class at 2 Malvar class. May 2 paparating na under procurement, plus may 2 nasa planning stage. Ibig sabihin, in the near future, 8 missile-capable ships ang posibleng backbone ng Philippine Navy. Ito ay isang napakalaking leap forward kung ikukumpara sa estado ng Navy isang dekada lang ang nakaraan, kung saan wala pang offensive missile capability ang bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang BRP Diego Silang FFG-07 ng mas detalyado. Ang barkong ito ay delivered primarily as a platform. Ayon kay Congressman Panaligan, ang missile armaments ng barko ay hiwalay pang bibilhin at FI-fit pagkatapos ng delivery. Ito ang karaniwang proseso sa PN, 2 ang acquisition track, ang platform procurement at ang weapons integration. Karaniwan, sa ganitong klase ng frigate, maaaring isama ang anti-ship missiles tulad ng Sea Star, Harpoon, o Exocet, depende sa magiging final selection. Ngayon, bakit 4 pa ang idadagdag? Simple, presence at deterrence. Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea kung saan halos linggo-linggo ang harassment incidents, kailangan ng Pilipinas ng mas maraming barkong may missile capability na kayang tumayo sa contested waters. Ang pagkakaroon ng 6 na Malvar class at 2 Rizal class ay nagbibigay ng sustained rotation capability, meaning hindi mauubusan ng operational hulls ang Navy kahit sabay-sabay ang deployment sa iba't ibang lugar. Pero hindi lang sa dagat lumalakas ang Pilipinas. Sa ere, may isa pang malaking development. Lumipat tayo sa Article 2,
ang posibleng pagpasok ng Pilipinas bilang unang export customer ng KF-21 Boracay. Ayon sa isang Korean news article, ang desisyon ng Korea Aerospace Industries na dalhin ang KF-21 sa Pilipinas para sa ADIS 2026 ay indikasyon na malapit nang magkaroon ng resulta ang negosasyon para sa Multi-Role Fighter, MRF, program ng Philippine Air Force. Mas malinaw pa, sinabi mismo ng Korean sources na ongoing na ang formal negotiations ng KAI at Department of National Defense ng Pilipinas para sa supply ng 4.5 generation KF-21. Kung matatandaan, ang Pilipinas ay kasalukuyang nag-aaral sa pagpili ng next generation fighter jets bilang bahagi ng AFP Modernization Horizon 3. At sa laki ng teritoryo ng Pilipinas, tinatayang mangangailangan ng bansa ng humigit kumulang 20 KF-21 at hanggang 40 FA-50s upang makover ang buong Air Defense Identification Zone. Kung tutuusin, may magandang relasyon na ang Pilipinas at South Korea pagdating sa aircraft procurement. Noong 2014, bumili ang PAF ng 12 FA-50PH light combat aircraft para i-modernize ang kanilang fleet. At nitong June 2025, nag-sign ulit ang Pilipinas ng bagong kontrata para sa additional 12 FA-50PH units worth $700 million. Ang deliveries nito ay nakatakdang matapos pagsapit ng 2030. Bukod pa dito, ang KAI ay kasalukuyan din ng provider ng Performance-Based Logistics o PBL support sa FA-50PH fleet ng Pilipinas, na nagsimula bilang pilot project at posibleng maging multi-year contract. Meaning, may established relationship, may trust, at may track record. Ngayon, pag-usapan natin ang KF-21 mismo. Ang KF-21 Boracay ay isang 4.5 generation fighter aircraft na may advanced sensors tulad ng active electronically scanned array radar, short-range air-to-air missiles, modern avionics, at limited stealth shaping. Mas mura ito kung ikukumpara sa full 5th generation jets tulad ng F-3T5, pero malapit ang performance at mas practical para sa countries na may limited defense budgets pero kailangan ng modern air capability. Kaya hindi katakataka na malaki ang interest ng Pilipinas. Ayon sa Korean sources, nakikita nila ang Pilipinas bilang potential first export buyer dahil sa laki ng Horizon 3 defense allocation na umaabot sa $35 billion. Sa susunod na 10 taon, ang Pilipinas ay plano bumili ng modern defense assets tulad ng multi-role fighters, submarines, frigates, at advanced radar systems. Pero hindi lang dito nagtatapos ang offer ng Korea. May dagdag pang advantage, ang pagbuo ng local MRO o Maintenance, Repair, and Overhaul Center sa Pilipinas. Ayon sa ulat, nag-aaral na ang Korea Aerospace Industries na magtayo ng MRO facility sa bansa, posibleng sa Basa Air Base o Clark Air Base. Ang ganitong facility ay magbibigay daan sa Pilipinas at maging ibang bansa sa region na magpa-maintain ng kanilang FA-50 at KF-21 fleets dito mismo sa Pilipinas. Strategic at economically beneficial ito. Ang Pilipinas ang magiging emerging aerospace hub ng Southeast Asia, at ang manpower at industrial spillover nito ay makakatulong sa local jobs, local technology transfer, at mas mabilis na aircraft support operations. Sa kabilang banda, malaking plus din ito para sa South Korea. Kung mas maraming aircraft ang mabibenta nila sa region, mas logical na magtayo sila ng regional support center. Ngayon, bakit connected ang dalawang balitang ito, frigates at KF-21? Simple, ang Horizon 3 ng AFP modernization ay nagpapakita na ang Pilipinas ay nasa momentum ng isang tunay na military upgrade, hindi cosmetic, hindi symbolic, kundi large-scale modernization. Sa dagat, lumalakas ang fleet ng missile-guided frigates. Sa ere, posibleng magkaroon ng next-generation multi-role fighters. At sa logistics, posibleng magkaroon ng MRO industrial capability. Ito ang unang pagkakataon sa modern history na sabay-sabay lumalakas ang tatlong sangay ng AFP. Kung natuloy ang 6 na Malvar class, 2 Rizal class, at posibleng 2 batches ng KF-21, ang Pilipinas ay papasok sa isang bagong era ng credible defense posture. At sa panahon ngayon ng regional tensions at territorial threats, ito ay hindi luho, ito ay necessity. Kung gusto mo, pwede ko ring gawin ng thumbnail text, description, hashtags, at keywords para sa video na ito.